Muna natin dito kay Laban at Bay. Ano po? Nako, etong mga ito. Ito yung talagang kapag ka nag-vlog, ay kailangan meron kayong palipad. Hindi mag-uumpisa yung mga vlog nitong mga ito kapag ka yung yung walang palipad, mga bossing. Anyway, pakinggan natin. May ine-explain ho kasi siya tungkol doon sa sitwasyon yata ng dating Pangulong Duterte dati nung kampanya. Game! Ito ha. Oh! Napag-alam ko Hanggang ngayon nandun pa din yun. Hindi pa din natatanggal yung doon langaw. Oh. din to. Nung panahon ni Pangulong Duterte, kampanya. Oh. Alam niyo ba na Sandali, Banat Bay, mas importante sa iyo na i-shoutout ko si Abing Sulit. O Abing Sulit, shoutout sa iyo. Ayan inuna kita kaysa kay Banat Bay. Game! So, di ba, mahina siya from 6 ata siya, 5th or 4th bago umakyat ng number 1 sa survey. Wala akong sumusuporta sa kanya. Ay, di naman kilala talaga dati yan eh. Wala naman talaga sinimulan nila ng pambubudol na ganito kaganda yung Davao. Ito ang Davao, walang salasalabat na kuryente, walang spaghetti na kuryente. Ito ang Davao, walang baha. Sinimulan nila ng mga ganong mga pambubudol. Pati ako nabudol doon. Di ba? Without checking doon sa Davao kung ganun ba talaga yung nangyayari. Walang mahirap sa Davao. Ako naman dahil simpleng tao lang, natural gustong umunlad ang Pilipinas, sige, boto. Ayun, anak ng putek. Isa sa mga nagsisisi kung bakit ibinoto ang mga Duterte. Walang politiko o walang mayaman na sumusuporta sa kanya. Kung hindi yung mga kakilala lang nila sa Davao. Yun. Buti alam ninyo na kayo-kayo lang at sila-sila lang doon sa Davao. Tapos biglang nagpalaganap nung mga content na yung mga content na pinasabog doon sa mga malalaking mga channel. Diba? Tapos paid ads o yung naka-advertise para kumalat sa mga Pilipino. Yun ang naging style po nila. Pero kung nauna yung pag-check natin, mga bossing, Lolo Yul, kung inuna natin yung pag-check natin kung totoo ba yung sinasabi nila na sa Davao ay walang tawag dito, walang mahirap. Kinang-inang yung mga yan. Ang lakas mambudol. Kung inuna natin yung pag-check doon sa Davao, kung talaga bang totoo, yung walang baha, yung walang salasalabat na mga kuryente, palamang hindi naging presidente yan. Di ba? Kaya ang laki nung tulong ni Pastor sa kanya sa paggamit ng plane. Isipin nyo. Tungkol pala to kay Buloyski, mga kababayan. Dati, di ba, binabanatan lagi ito. Di ba? Sabi, alam, Mark Ramos, kung magkano ang ibinabayad sa'yo ng bangag mo. Sige nga. Gusto ko sabihin ninyo kung magkano ang binabayad. Alam, Mark Ramos, kung magkano ang ibinabayad sa'yo ng bangag mo. Alam mo, ipanalangin mo na lang ang bansa na umayos. Puro kahusga. Pukinang ina. Mga nambudol kasi itong mga ito eh. Sinabi, ang ganda-ganda ng Davao. Sinabi na, pasensya na ho. Hindi maiiwasang magmura kapag naaalala ko yung mga pambubudol nila sa mga Pilipino eh. Ang ganda-ganda ng Davao. Walang salasalabat na kuryente. Walang baha. Sino ba naman hindi mapapamura doon, mga kababayan? Anyway, ito palang gustong i-vlog ni Banat Bay pagtatanggol kay Buloyski. May kamukaya si Banat Bay, si Bitoy. sabi ni Terby. Di ba? Sabi ni Terby, may kamukaya si Banat Bay, si Bitoy. Kaya lang po, sin Bitoy sa kanya. Sa paggamit ng bus, paggamit ng kasi yung campaign ni Pangulong Duterte talagang matindi noon. We were there. Isang araw, 4 na kampanya. Pinakamahina na 2. Hanggat hindi nabubudol yung mga Pilipino, sige lang, di ba? Pero actually, hindi na ata umabot ng 2, 3, ganun. Minsan, 4, 5.
Para magawa mo ng mabilisan yun, hindi ka pa pwede mag-commercial flight. Kailangan mo talaga ng private jet. Private helicopter. Ganun katiti. Oy, nasa na yung Eto na naman tayo eh. Meron na naman magsasabi, bayaran ka, binabayaran ka, alam ko kung magkano bayad sa iyo. Tapos wala, hindi magkukomento. Oh. Nasa na? Gusto nyo bigyan ko kayong patunay, no, kung magkano ibinabayad sa akin. Araw-araw ha, bibigyan ko kayo ng patunay kung magkano binabayad sa akin araw-araw. Ito yung sales. Nakita nyo yung sales. Isang araw, pangalan ito, August 7, Agosto 7, sales. 2,000, ito yung kaninang nagbablog tayo, 2,650 CI. Equivalent niyan, 3,400 US. Isang araw ha, August 7, ang sales. August 6, medyo mahina, no? 544 lang CI, pero equivalent niya mga 800. August 5, isang lang ha, halos 2,000. No? Mahina, 150K per day. Doon sa negosyo natin. Kaya sige na, ilabas nyo na, sabihin nyo na kung magkano talaga ang binabayad sa akin. Dali na, mga DDS, ba alam ninyo? Oh, nabayaran, sabi nyo, bayaran si Mark Ramos. Walang kinikita si Mark Ramos, kundi ang pagbablog lang. Ilabas nyo na, anak ng putik naman, wala naman kayong ganyan. Hindi po yun. Nakita yun. Ayan, sabi, nagalit na. Si, Dion Gabas. O Dion Gabas. Puro kadutae, produkto kayo ng kasinungalingan. Pero malapit na kayong maubos, palubog na amo nyo. Yung isa maging US citizen na. Si Buloyski po, yung pinagtatanggol ni Banat Bay. Totoo po yan, Dion Gabas. Oh. No. Ako po, patay tayo dyan. Kaya nga po, ayan, pinagtatanggol na nila si Buloyski. Bakit to, mga kababayan? Kasi, sa tingin nyo po ba, hindi tatangkilik o hindi magyeyes si Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos? May extradition treaty po ang Pilipinas at ang Estados Unidos, mga kababayan. Sa tingin nyo po ba, hindi tutugon ang ating bansa, mga Boss Chief Amoser, na ibigay si Kibuloy? At saan po ba unang naging wanted si Buloyski? Di po ba sa Estados Unidos, unang pinaskil yung pagmumuka ni Kibuloy doon po sa FBI? Nandyan ba si Kap ninyo? Tingnan panahon, gagamitin talaga ng VP Sara Duterte itong si Pastor. At sigurado namang tutulong din si Pastor. Kasi yan na naman. Natatakot po kasi sila na dalhin, maipunta o madala si Buloyski doon po sa Estados Unidos. Bakit to, mga kababayan? Lalo na merong isang DDS na vlogger, no? May isang DDS na vlogger na taga Florida, 'di ba, Lolo Yul ng Miami, na kumakaharap po sa salang pangmomolestya ng bata. Ngayon mga bossing, ang napipintong dadanasin sa buhay ay masabit. Yung leeg doon sa kumbaga, tawag dito, death penalty ang husga. Yun ang kinatatakot nila na mangyari kay Buloyski, mga bossing. wala nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga politiko sumisip-sip sa kanya nung naging presidente na siya. Wala naman nagbigay na tulong yun. Ang nagbigay lang talaga ng Sabi ni Ma'am Merly Blen, dapat lang talaga dalhin niya sa US kasi may kaso din siya. Mas mabibigat po yung kaso doon sa US. Kasi baka iniisip nila dito sa Pilipinas, si Buloyski ang umuuros sa wet packs ng ibang mga kapreso. Doon kasi kilab, mga kababayan, o sa salitang baliktad doon siya ang uurusin, malamang ho, mga boss. tulong kay Pastor at naniwala ay si Pastor mismo. Nagbigay na tulong kay Pangulong Duterte, si Pastor mismo. Pero dito ka mabibilib. Ay kaya, ipampalimos nyo na din si Pastor Kibuloy.
Sabi niyo, mag-ano tayo, mag-send kayo ng mga GCash para hindi madala si Buloyski doon sa Estados Unidos. Di ba ugali ng mga DDS yan? Kapag kami mga pa-EDSA nga po sila, mga kababayan, ang ginagawa nung iba ay nanghihingi ng pera doon sa mga OFW. Ipanghingin nyo na din. Gamitin nyo na yung sitwasyon ni Buloyski. Kagaya nung ginagawang sitwasyon, ginagamit na sitwasyon nung 14 na Marites. Mamaya papakita ko sa inyo yan. Di ba? Hindi kumuha ng posisyon si Pastor. Alam mo yun ang unang kinabilibang ko noong una eh. Noong una, alam niyo nang bumabati-bati. Oo. Sa sakit. Banata mo yan. Okay. Tapos siguro, nung meron ng bayad, wala. Bakit may echo pa? Parang nasa kuweba. Nasa kuweba naman po talaga tayo. Huwag kayong mag-alala. Mamaya po lalabas dyan si Batman. Tapos susunod po yung cheetah. Susunod po yung ibang mga animal na mga DDS. No? Kaya pagpasensyahan nyo na po yung ating echo. DC, diba? Alam niyo yan. Pero isang kinabilibang ko, na alam ko noon kasi I was there. Alam ko na tinutulungan ni Pastor Kibuloy si PRRD. Ayan, meron pa bang echo? Sabi ni Bay New Berry Fan, wala na silang pondo kasi freeze na. Sige nga, sabihin nyo sa akin kung mayroon pa ding echo o wala na. Kaya yung nagkaroon na nung na-appoint na, inaabang ako kung i-appoint si Pastor Kibuloy. Kasi inaabang ko talaga yun. Appoint sa putang inang yan. Saan i-appoint yan? Security ng universe? Ay hindi, paano pa i-appoint yan? Di ba? Sige nga ho, paano pa i-appoint yan mga kababayan kung siya na po mismo ay yung may-ari ng universe. Meron siyang doorknob na diamante. Siya na yung may hawak ng vibrator. Saan pa i-appoint yan? Sabi ni Joro San Jose, mabuhay ka boss, always watching from Finland. Di ba? Wala ho, hindi binigyan ng appointment. At hindi naman din humingi ng appointment. Langya kayo? Papagastusin mo na naman ako? Alam nyo ho, eto, nakita nyo to. Ano ba to? Tawag dito? DJI Pocket 4. Ito yung ginamit ko doon sa travel vlog natin, mga kababayan. Kasi nga, di ba, meron tayong bagong channel. Naku, pakisuportahan nyo, pakilink mo nga. Tita Katie, Madam Katie, Auntie Katie, yung ating Mark Ramos VIP. No? Ito, sabi, kailangan ng bagong camera. Anak ng putek. Bili naman, 50,000 na camera. Pero, mamaya po, lalabas na natin o bukas ng umaga ilalabas na po natin yung unang travel vlog po natin, mga kababayan. Mahirap ang travel vlog, madaming edit no? 50,000. Tapos ngayon naman, yung anak ko, ano ba gusto niya? Kasi gusto niya nung yung tawag dito, yung eroplano na iko-control niya. Malamang ibigay ko na sa kanya itong laptop na ito. No, para ito gagamitin niya, tapos bibili tayo ng bago natin laptop. Tsaka ng mauno na mikropono. Game! Ibig sabihin, the health is really health. Para lang sa bansa. Pure health. Andali, sabi ni Rarbena Molino, ia-appoint ni Digong sa BC, no, sa video call sa impyerno. Unlike the oligarchs, alam naman natin, may hihinging pabor yan. Unlike yung mga politician, alam mo yung, ito lagi nyo observe, yung mga unang na mga na-appoint, yan po yung pinakamalaki ang nabibigay. As a matter of fact, may bill na nga yan. Bago pa tumulong yan. Akin to nga, Department of ganito. Ang gusto mo naman, sino ang i-appoint? Si Michael Yang. Di ba? Sabi ni Marbera, Bilya, bakit parang may echo? Meron po talaga kasi nasa kuweba nga po tayo. Bago ko itulong sa'yo. Pag nanalo ka akin to. May mga ganyan. Nakita natin yan. Dito. Sa administrasyon ni Marcos, lahat ng mga naka-posisyon, except lang si E.S. Rodriguez, dating E.S. Rodriguez. Kasi nga, si E.S. Rodriguez, Sandali lang, except Vic Rodriguez,
mga kababayan. Except lang si Vic Rodriguez kasi kapanalig nila. Kasi nasa kampo nila kaya except. Ganyan lagi ho mga kababayan itong mga DDS na mga ito. No, kapag kakakampi nila, hindi kasali ito. Lauren Lagarda, nako hindi yan, no. Maayos na tao yan. Ganun lagi po sila. Except kagaya na lang sa flood control. Sigaw sila ng sigaw. 'Di ba? Iposas, ikulong na yung mga magnanakaw sa bayan. Ngayon, eto po, may mga nahuhuli. Kaya lang po, yung merong mga ebidensya na agad, nandoon sa kampo nila. Biglang wala na. Nag-iiyakan na ho, mga bossing. Biglang, ayaw namin yan, except hindi yan kasali. Diyos ko po, mga kupal ang datingan no? Kaibigan talaga, naging kaibigan ni Marcos at naging lawyer niya. Kaya nga feeling ko doon siya pinagtulungan Kasi yung mga na-appoint, mga nagbigay ng donasyon kay Marcos noon. Hindi, alam mo, Banat Bay, naalala mo yung issue ni Vic Rodriguez, yung sugar importation? Isa pa lang yon. Pangalawa, doon sa gabinete, no? Sa pagbebenta ng cabinet position, sabi, di umano, na 100 million daw kada isang cabinet position. Naging issue din iyon ni Vic Rodriguez, di ba? Sabi ni JC Moss, isa dyan si Bongo, yung binabanggit ni Congressman Sandro Marcos. Since binanggit nyo na po